Nakaka-relax at may dala rin daw na swerte. Yan ang hatid ng pag-aalaga ng isda sa bahay. Oh, dapat iwan na lang to dito. Ika nga yung bring home a part of nature. Ngayong araw, ang pagbubukas ng Aqua Fiesta 2013 kung saan tuturuan ng tamang pag-aalaga sa mga isda ang mga nais mag-alaga ng mga ito. Kaya ngayong umaga, kasama natin si Ginoong Chris Suhon, Vice President ng Philippine Arowana and Luhan Society. Good morning. Good morning. Good morning sa Good iba. morning, Maris. Siyempre. Grade 4 pa lang nang nagsimulang mag-alaga ng mga isda ang fish hobbyist na si Jojit Redondo. Isa po siya sa mga kalahok sa Aqua Fiesta competition. Good morning. Good morning. Good morning. Ayan, ako. Unang-una siguro, magandang malaman natin sa kanila. Ano ba yung may benepisyo? Ano nagiging epekto sa tao kung ikaw ay nag-aalaga ng isda? Fish pond man yan o Ikaw, aquarium? grade 4 pa lang. Paano ba nung nagsimula Nakakaalis yung... kasi siya ng stress. So kung may problema ka sa opisina o sa negosyo, Pasa mo sa kanya. nakatingin ka lang sa kanya. Okay na. Pero grade 4 ka nagsimula. Paano Grade 4. napunta doon sa pag-aalaga ng mga isda ang iyong ihilig? Ito ba yung dahil pagkaramihan, di ba, pag bata tayo, gusto natin ng mga pets, ganyan. So, Bale, yung family ko kasi mahilig talaga sa hayop. Okay. So may aso kami, lumaki akong mga ganun. So, mga kaya, aso. Ano may pa yung mga aso, iba niyong mga pets? may duck, Talaga? may manok, pansabong, Duck, bibe? Bibe? pato. Oh, pato. Tapos, meron kaming maliit na pond sa gilid. Sa lolo ko naman, sa mga isda. Ayun. Ito naman si Chris, ikaw yung Vice President ng Philippine Arowana and Luhan Society. Ano ba yung pagkakaiba ng pag-alaga, ang aalagaan mo yung arowana kaysa sa mga ibang isda gaya ng goldfish o yung mga koi, mga ganyan? Well, ang kaibahan nito, unang-una yung arwana kasi lumalaki. Umabot siya ng 3 feet, no? So, unang-una, kailangan mo ng malaking lalagyan. Usually, yung sinasuggest namin, pati yung width niya is 3 feet din. Isa pa, yung pagkain ng arwana, kakaiba. Hindi siya yung pellets lang na nabibili mo. Kami nga... Parang isda yata ang nakain yan, no? Actually, tinitrain namin sila para hindi live yung papakainin mo. Pinapakain namin ng tahong, pinapakain namin ng dilis, pinapakain natin. So, pero kailangan din ng training ng bata sila. So, mas maano, ang tawag mas mahirap. Mas mahirap ang pag-aalaga ng arwana. Pero alam mo, Maris, di ba yung sa mga Chinese nga, di ba yung arwana, may ano yan, may mga sabi, swerte daw yan. Tama. Yun nga ang isang nagustuhan ng mga tao doon, majestic sila, para silang dragon. Kasi yun ang inaano ng Chinese dragon is majestic creature, kaya swerte, lalo na kung pula, gold, yun ang mga kulay kasi ng Pero, Chris, pwede mo ba kang bigyan ng background ng grupo niyo grupo mismo? namin. Ang Philippine Arowana and Luhan Society o PALS, nag-umpisa yan noong August 2002. So mag-11 years na kami ngayong August. Nagsimula nito 5 individual na mahilig sa arowana and flower horn. Yun ang hilig nila. Nagkaanoan sila 5. Gumawa sila ng website at forum na mga tao pwedeng magpalitan ng ideas, magpakita ng kanilang mga isda, magbigay ng mga suggestion ng kung may mga humihingi ng tulong. At ngayon, lumaki na kami. Mga nasa 68 na yung official members namin. At araw-araw, 200 ng mga forumers na pumapasok doon para magpakita. So, ang mas maraming inaalagaan sa inyo, arwana? Actually, ngayon halo-halo. Dati arowana and flower horn, pero ngayon halo-halo na. Halos mga lahat koi, na. May ganyan. koi, may goldfish. Hindi ba mahirap, Goldfish. Hindi ba? Basta dedicated ka dun sa ginagawa mo. Gano'n ka dedicated? Kasi sa Gano'n ka goldfish, habang panahon o oras, bawat araw ang dapat na nilalaan mo sa pag-aalaga ng mga 30 isda? minutes, depende kung gaano kadami yung tank. Ilan bang tank mo? 8 Sa 8 na bahay? 75, yes, at Na saka malalaki. 6 na fish pond. Ay, Para hindi ka palang naman no? Meron akong kasamang Para ka palang, para palang dagat yung bahay mo. Kasi nakapaligo talaga sa buong sa garahe sa nakalagay. Anong pinakamahirap na Alagaan. responsibilidad mo sa kung marami kang ganyan, inaalaga ang isda? Hindi ko siya kinoconsider na mahirap. Okay, Kasi sige. parang Kasi na-enjoy mo na-enjoy Basta tuwing umaga, basta every other day, nagpapalit ng tubig. Pero pag may nakita ka nakalutang na isda, Ayun, dun lang. Dun So, lang. 8 yung tanks mo. Ano-ano yung mga isda mo doon? Puro goldfish yun. Puro goldfish. ba't ayaw mo mag-alaga ng arwana? Gaya na yun. Dati meron, kaya lang, kaya mukha kang goldfish. Kaya okay na ako dun sa Okay, goldfish. ano Yung sa animo, yung mga parang Hindi, clownfish. ayoko nung
salt water. Ayaw mo? Kasi diver ako, so ayoko na. Ay, oo, gawa ng nasa ayoko. saptangan Gusto ko sila na nasa dagat. lang. Naalala mo si Nemo. Yun din yung yung naiisip ko na parang, di ba, syempre, dinidiscuss natin yung magagandang mga epekto nito para sa mga nag-aalaga ng mga isda. But at the same time, bilang isang nagda-dive din, parang naisip ko, kawawa naman yung Ialis mo sila. tatanggalin mo sa dagat para lang alagaan. Ano kaya sasabihin ni Pagka Christian? selfish. Chris? Actually, sa amin kasi freshwater ang inaano namin. No? So, talagang kakaiba ang pag-aano niya kaysa sa tubing dagat. Kasi yung sa dagat, nakikita natin pwede tayong mag-dive. Pareho niya, nakikita niya. Yung mga freshwater, hindi mo makikita yan. Galing yan South America. Galing Africa. So, talagang medyo rare. In fact, ako kasi yung mga inaalaga ko, mga exotic sa tinatawag, yung mga kakaiba. Yung mga arawana, mga Flower Siamese horn. tiger, gano'n. So, yung mga, talagang minsan pag nakita ng mga tao, parang ngayon ko lang nakita yan Oo. At iba-iba rin talaga kasi yung paraan ng pag-aalaga sa Tama. mga ganing iba-ibang mga klase Tama, ng iba-ibang isda. Ang pinakaparati naming sinasuggest, kaya nga kami gumawa ng forum, parati kayong re-research. Tapos magtatanong, lahat ng mga information ngayon, madaling kunin sa internet So, yun ang first, namin, parati ka magre-research. So, gano'n Actually, kaiba? Gano'n lang kaiba? Curious lang kasi ako. Dahil Iba-iba. lahat naman sila nasa ganito, nasa Oo. tank. Iba-ibang pagkain, iba-ibang kailangan. Kasi ang tubig, may iba-ibang tinatawag nilang pH. May high pH, may low pH, no? okay. So, iba-ibang ilog sa buong mundo, iba-iba yung pH nila. So Oo. titignan mo kung saan galing yung isda. Oo, iba-iba ding temperature. Siyempre, kung tropical na isda. For example, ang goldfish is considered cold water fish, So, pagka... Medyo uminit-init. Kaya sila madalas nilalagay sa mga ponds, ganyan, tsaka yung mga koi. Ngayon, yung mga arowana naman, tropical fish yun. So, okay sila sa mga may init. So, talagang kailangan re-research ka. Iba-iba din yung Oo, kung gaano pag-aalaga. sila kalaki, kung ano kinakain Actually, nila. gusto ko sana mag-alaga dati ng arowana, kaya lang parang dapat walang kasamang isda yan. Oo. Actually, dati, Saka mahal dati considered na mag-isa lang dahil matapang. Pero ngayon, nagkaroon na kami ng mga techniques kung paano. Kasi ang arowana very territorial Oo nga, Pero madalas siya nasa taas ng aquarium. So ang ginagawa namin, naglalagay kami sa gitna, nasa baba. Sa ilalim. Hindi sila masyadong nag-aaway. Pero isda pa ng tao din, iba-ibang ugali. Merong matapang talaga, merong pwedeng So parang So, trial ano and yung mga error. pwedeng isama sa arawana? Meron kami yung mga Siamese tiger, yung mga beachier. Ano yun? Mga kasing ano rin niya? Malaki din, oo. Minsan umabot ng 2 feet. Matatapang niya, mag-away na lang sila doon. Bahala na sila. Matatapang at kumakain din ng mga kapwa isda. Para sabi niya siguro sa arwana, sige, kakainin din kita. Pero mahal ang arwana, no? Mahal pa ba talaga? Mahal. Pero meron ding mura kasi iba-iba Lalo Pero yan pagka mura, hindi maganda yung kaliskis niya. Oo. Kung mapula, mahal yun. Tab. Pagka gold, mahal. Yung mga nasa green tsaka mga grayish color, yun ang medyo mas mura ng mga isda tsaka silver. Okay. O Jojit, gano'n naman kadalas dapat nililinisan ang iyong aquarium? Sabi ko nga kanina, every other day. Lahat yun, kailangan. Nagwa-water change ako. Kami. Oo. So, ang gastos din yan sa tubig. Kinakausap mo rin ba isda? Hindi pa naman ako umaabot sa point na yun. Pinagkakapihan ko lang siya tuwing umaga. So nakatingin ako sa kanya tuwing umaga. May mga pangalan sila. Hindi ko na malagyan sa dami. Kasi meron ako kakilala, ganyan, may pangalan yung mga isda niya. Siguro pag konti. Pag konti lang. Oo, ang dami- Tapos madami kinakausap kasi. niya, magkakapi siya. Gaya mo, good morning. Yung ano mo, ba't mo? So talagang iba din, na kung may mga bata sa bahay, mas maganda kung may mga aquarium ka o fish pond. Sabi nga ni Joji very relaxing Galing kang office, stressed ka. Ako, papanoorin ko lang, okay na ako Tapos isa pa, isang advantage nun nawawala ka sa mga ibang bisyo, parati ka na sa bahay. Kung na-addict ka sa isda, kapareho namin, yung mga asawa namin, parati ka na sa bahay. Mas gusto Kasi nila parang yun. parang anak mo na yan no? Ano yung bawal na bawal ipakain sa mga isda? Well, ang isa, kasi ang arowana, ang madalas pinapakain yung live fish, usually, no? Kami ngayon, kasi ang live fish mabilis magkasakit Lalo na kasi nilalagay sila sa mga kung saan sa ang maduduming area. Tapos ipapakain. So mabilis magkasakit yung arowana sa ganun. yung arowana. So ang tinatry namin gawin, i-train sila para kumain. Kami, hipon, tahong, dilis na galing sa ano. Ano yung bawal na bawal makain? Ang pinaka hindi gusto namin pakainin, yung mga luto.
yung mga... May mantika. Oo. Minsan may nagpapakain, no? Minsan nagpapakain nga ng dog food minsan. So imagine mo, ang mahal ng arwana, tapos pag lang namatay. Diba? Dahil lang Ako may mali yung alaga isda eh. Fighting fish. Low maintenance yun eh. Diba? Yes, kasi Open hindi mo din. kailangan ng filter. Walang filter yun. Langoy lang siya ng langoy. Tapos Bali- every other day ko lang siya pinapakain. Maliit Every pa. day, he fights Maliit. for his life. Kaya siya fighting fish. Oo, saka nakakasurvive siya kahit mainit ang panahon. Saka mura lang. Kumustahin natin yung Aqua Fiesta Show dyan sa Pasig. Ito yata. Dito ka sasali, di ba? Oo, yan. Si Michael Pahatin, sino naman ang mga kasama mo riyan? Ako, hindi ka inyahon. Sa Aqua Fiesta. Baka inyahon, Michael, yung isda.